Ay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan, sa ating mga solid ah, viewers, no, ng Team Kalingap. At siyempre, salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. So ngayon mga Kalingap, mga kapatid, meron lang po akong reaksyonan, no? At habang ako po'y nanonood sa Facebook, ay ba'y nakita ko po itong post, no, ni Ate Edna, no? Itong pinost ni Ate Edna sa kanyang Ate Edna Vlogs. Uy, congrats po muna ha. Congrats po muna congrats kay Ate Edna, no? 100,000 followers sa Facebook, no? Sa kanyang Facebook page 'yan. Napaka-ano niya, no? Napaka-sarap sa pakiramdam na ikay umabot na ng 100,000. Hindi po biro ang 100,000 na followers. Oh, so congrats muli kay Ate Edna. Congrats. At balik tayo sa ating re-reactionan. Oo. Nakita ko lang to sa post ni Ate Edna. Siyempre, walang iba, no? Ang nag-iisang handa na ba kayo? Binitin-bitin ko pa. Oh. May nakakaalam na ba kung ano yung post ni Ate Edna sa Facebook page? Ito po yung post niya po, hindi video. Picture lang po. At nagulat talaga ako na itong pinost ni Ate Edna ay, nako, ganito pala ang ah, kanyang outlook noon, no? Kanyang figura. Oo, talagang batang-bata tapos medyo payat pa po talaga siya, no? Siguro excited na kayong makita ay. O sige nga, comment nga kayo kung sino yung tinutukoy ko. Ito yung napakabait, no? Napakabuti ng ugali, napakamatulungin. No, napakamatulungin talaga nito. At siguro pag nipakita ko sa iyo yung picture, magulat kayo, no? Kasi kahit nga si Lin TV 140 nagulat sa aking ano sa aking reaksyonan. Oo, pero alam niyo sa totoo lang, honest talaga, napakagwapo. Napakagwapo nung aking nireaksyonan ngayon, no? Ito po walang video, picture lang po ipapakita ko. At siyempre pag-usapan lang po natin yung kanyang legacy. Oo. So ito na po ipapakita ko na sa inyo, no? Ipapakita ko na ito, oh. Ayan. Oy, palakpakan po muna natin. Yan, palakpakan natin si Kuya Val. Ayan, yan si Kuya Val. Nung araw pala, pansin niyo si Kuya Val, oh, yan. Ah, ano siya, no? Payat lang. Oh, payat lang si Kuya Val. Tapos, sanay talaga siya magpahanggang ngayon. Yung, ang isa sa mga trademark ni Kuya Val, yung kanyang gupit. Never ko pa to nakita si Kuya Val na nagpahaba ng buhok or nag-iba ng estilo. Yan at yan din nung dumating kami sa Daet, no? Ng Batch 1, kasama ko si Lin TV 143. Ganyan din yung buhok niya. Nung tumagal ako sa Lighthouse, ganyan din ang gupit talaga. Hindi si Kuya Bal po nasanay na parang kumapal ang buhok. Talagang siya konting ano lang, nagpapagupit siya. Yung talagang yung iba yung kanyang ano, ah, outlook talaga. Kahit maiksi pa yan at alam niya ng medyo ano, nagpapagupit talaga yan si Kuya Bal. Kaya tingnan niya siya, oh. So, ibig sabihin, ito, di ko lang alam. Oy, mga viewers, tulungan nyo nga ako. Hula lang tayo kung itong picture na ito, kung ilang taon na si Kuya Bal. Sana mapanood to ni Ate Edna. Ate Edna, ilang taon na kaya to si Kuya Bal? Ako, ang hula ko nito, siguro nasa mga 35, no? Itong picture na ito. 30 o 35. Kasi kita mo mga suot ni Kuya Bal, oh. Oo, mahilig siya sa polo. Tapos, payat talaga si Kuya Bal, no? Manipis ang katawan, no? Parang ano mas payat pa nga siya sa akin, no? Oo. Nung araw, ganito din ako. Nung panahon ko, di ko lang pwede ipakita yung picture ko, eh. Noong mga, payat din ako. So, ito si Kuya Bal, o ganyan siya. No? Akalain mo ba na ang isang Kuya Bal, aabot sa ganito, no? Ngayon, nagiging founder ng isang Team Kalingap. Hmm? No, ayan si Kuya Bal, oh. Oh, yan.
So, yung buhok ni Kuya Bal, ito pinakita ko na. O, yan. Yung buhok ni Kuya Bal talaga, mahilig talaga siya sa maiksi at saka neat talaga siya tingnan. Oo, dito yata na humaling siya Ate Edna eh. Ay, Ate Edna, shout out. Ayan. Andito nabighani, no? Nabighani. Dito na pa-oo si Ate Edna sa mga porma ni Kuya Bal. Mapurma si Kuya Bal. Kung pansinin mo, hindi siya, neat talaga sa tingnan. Yung mga taong mga binata na mahilig sa pulo, oo, tapos yung buhok ganyan, naka-gel pa, eh, siyempre, maputi. Eh, si Kuya Bal naman, maputi talaga si Kuya Bal, no? Yung kulay nga ni Kalinga Prab, mukhang sa kanya nakuha. Yung mga anak ni Kuya Bal, mapuputi din. Si Ate Edna, maputi din. So, sino ba namang hindi mabighani, no? Sa ganitong itsura ni Kuya Bal? Oo. Ayan, no? Ganyan siya. Ito, katabi niya si Pau Pau ito, eh, oh. Yung mukha ni Pau Pau at saka si Kuya Bal, Xerox copy talaga. Walang pinagkaiba. Kuhang-kuha, walang nakuha si Ate Edna rito eh. Ay, Ate Edna, pasensya ka na. Si Pau Pau talaga, mana kay Kuya Bal. Oo. So ito po, ito nagsimula. Ayon sa kwento ni Kuya Bal sa akin, no, ayon sa nakuha kong kwento niya nung nakatira ako sa lighthouse, nagsimula lang siya sa ganito, feeding. Kaya nung dumating kami sa lighthouse, talagang binuo ni Kuya Bal ang Lingap Center. Marami siyang tinayong Lingap Center. Dahil dito siya nagsimula, oh. Ito, panahon ito, wala pang YouTube ito, Facebook ito. Itong picture na nakita natin. Picture po yan ng wala pa si YouTube. Ito po si Facebook pa lang. So, nagsimula talaga si Kuya Bal sa feeding. Ito yung binabanggit niya sa akin noon na sabi nga ni Ate Edna, si Kuya Bal daw lagalag, gala. Kasi mabalitaan na lang ni Ate Edna, nagpa-feeding doon sa ibang lugar. Mabalitaan niya, nagpa-feeding doon sa kabila. Kasi si Ate Edna nagtuturo. So, hindi siya nakakasama eh. So, si Kuya Bal talaga, naka-tricycle, bumabiyahe yan mag-isa. Yan, nagpapa-feeding si Kuya Bal. May mga kausap na siyang mga community or mga barangay. So, isa ito sa palatandaan, no, na nagsimula si Kuya Bal talaga sa pagtulong, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga bata, no? Pakain. So, akalain mo, no, na hindi mo akalain, no? At siguro si Kuya Bal, hindi niya rin siguro akalain talaga na sa ngayon na nakabuo siya ng isang community na, yun nga, yung Team Kalingap na pinag-umpisahan lang sa ganito, no? Sa ganito. Sandali lang po. So, ang isang Kuya Bal Santos Matubang mga kapatid, gusto ko lang din sa inyo ikwento na ang pangarap ni Kuya Bal talaga simple lang, yung makatulong, no? Makatulong at talagang siguro destiny talaga to ni Kuya Bal, no, na mayroong isang Kuya Bal Santos Matubang, yung puso talaga grabe, yung pagdating sa pagtulong. Kasi ito, ako na magpapatunay sa inyo, si Kuya Bal, nagbibiro nga kami diyan. Si Kuya Bal pag may pera galit 'yan. Si Kuya Bal galit sa pera pag may laman ang bulsa. Bakit? Oh, sabihin, bakit ba binasabi mo? Hindi yan napapalagay. Minsan nga binabanggit sa akin ni Ate Edna na malaman mo yan si kuya mo pag may pera yan. Lakad yan ng lakad. Ibig sabihin, alis ng alis. Sabi ko, ate, paano malalaman pag walang pera? Nasa bahay lang yan. At yun din naman ang naranasan ko nung nandun ako sa kanya, nung nasa lighthouse ako nakatira, ng isang taon mahigit. Ah, Kahit nitong mga bago lang, no? Nitong humina na yung kanyang YouTube channel, hindi kagaya ng dati, hindi gaya ng dati. Ah, Pag si Kuya Bal, ano yan, pag mayroong pantulong, talagang mag-iikot yan. Hindi yan talaga magtatambay sa bahay niya. Pupuntahan yung mga beneficiary, yung mga lumang beneficiary, babalikan. Pero pag wala na si Kuya Bal pang ayuda, ang sasabihin niya sa akin, Bobby, sa bahay lang muna tayo. Mamaya na tayo lalabas. Ito yung natutunan ko kay Kuya Bal eh. Pag tinanong mo, Kuya Bal, alis na ba tayo? Mamaya na. Oh. Ganun yan si Kuya Bal. Tapos, pag lumabas man yan, maaga yan uuwi. Uwi na tayo at ubos na yung pang ayuda natin. Ganon si Kuya Bal talaga. Si Kuya Bal po hindi niya talaga, hindi, at sa totoo lang, ito, ano na naman to eh, no? Ah, Kakaiba naman tong kwento ko. Si Kuya Bal talaga hindi talaga siya madamot. Sa totoo lang.
Siguro si Kuya Bal kung madamot lang ito baka sa tagal niya na sa social media, kung ito si Kuya Bal yung bang hindi galit sa pera, marami nang ipon nito. 20 years na po siya. 2 dekada na po pagdating sa pagtulong. Ang daming mga viral video. Ang dami pong nagka-interview ng mga TV network. Pero wala man din natira sa kanya kasi sabi ko nga sa inyo, even sa Ate Edna, nagsasabi din talaga na pag may pera yan si Kuya Bal, kahit saan yan pupunta. Hindi siya talaga, hindi siya nangihinayang. Yung, sorry po, napansin ko kay Kuya Bal, hindi siya yung tipong, sa Kuya Bal talaga masaya siya pag siya ay nakatulong. Malungkot si Kuya Bal pag wala siyang pang-ayuda. Yun to, ang totoo niyan. Malungkot din si Kuya Bal pag wala siyang pang-ayuda. Oo. Pero pag may pang-ayuda din si Kuya Bal, ano yan, lakad ng lakad. Ibig sabihin, hinahanap niya. Ibig sabihin, gumagawa siyang paraan na tumulong. Pag hindi man siya nakapunta sa mga senior, magpi-feeding yan. Magpapaluto yan sa lighthouse. O adobo. Pupunta sa tribo. O magpapaluto ng adobo with kanin or pansit. Pupunta sa Bagasbas, doon sa tabi ng dagat. Sa may sementeryo, magpapa-feeding yan doon. Marami eh. So, ganun si Kuya Bal, no? Ganun si Kuya Bal ka galante, no? Pagdating sa pagtulong. Kaya sa ngayon, kita mo, ito, yan ang ano ni Kuya Bal noong araw. Pasensya na kayo at ito po yung nakita ko lang, naisip ko, ay ito ang balikan natin, yan, so. Feed my children. Ayan, ito yung pangalan. So, parang nasa church ito. Kasi every Sunday, parang gawain sa church. So, ganyan si Kuya Bal nung araw. Alam niyo, sa totoo lang, may kahawig si Kuya Bal. Oo. Kaya, Lin TV, may kahawig si Kuya Bal eh. Oo, pastor din. Ito, ano lang hay, hindi ko sinabing, look, kahawig lang baga. Yung bang parang may pagkahawig sila ng mukha. Oo, ngayon ko to nakita, nung makita ko tong picture na ito, naalala ko po si Pastor Kibuloy. Yung kanilang mukha, mga tisoy no? Ganito si Kuya Bal. Ay, matanong ko nga kung baka kamag-anak ni Kuya Bal si Pastor Kibuloy nung Mindanao. Kasi si Pastor Kibuloy po, taga Davao. Si Kuya Bal po, taga Davao din ito. So, ano lang natin, yung mukha lang baga na yung may kahawig lang siya. Oo. So balik tayo no, mga kapatid. Ganito po si Kuya Bal nag-umpisa. Si Kuya Bal ang kwento niya sa akin yung umpisa niya talaga wala siyang yung panahon ng araw, Facebook pa lang. Wala bang kita sa Facebook nung araw eh, walang kita. Ngayon lang naman nagkaroon ng revenue sa Facebook. Nung araw ang Facebook para bang isa lang siyang apps na kumustahan. Kumustahan sa mga kamag-anak, 'di ba, yung sa Facebook tapos i-post mo yun yung yung mga gamit. Ngayon lang ito nagkaroon ng na-discover na pwedeng pagkakitaan, pwedeng gamitin para makatulong. Si Kuya Bal nung araw, nag-umpisa talaga siya sa sarili niyang bulsa. Naalala ko, sabi ni Ate Edna, minsan daw sabi ni Pau Pau, Papa, bakit nagbibigay ka ng bigas sa ibang tao, ba tayo walang bigas? Ito na yung tanong ata ni Pau Pau, na si Kuya Bal, namimigay ng bigas doon sa mga, nakita siguro ng anak, no? Tapos, sila daw wala. Kasi nung araw kasi, yung kinikita ni Kuya Bal sa kanyang mga trabaho, parang, ang iba doon, ipinag-feeding niya. Oo. So, Facebook lang, tapos, unti-unti, may nakakita, may gusto rin mag-donate, gusto mag-sponsor. Yun. So, kailan lang naman ang YouTube eh. So, matagal talaga si Kuya Bal sa Facebook. Kasi ang una namang platform ng social media Facebook. Huli na lang itong si YouTube. Kaya dito nagsimula si Kuya Bal. So maganda pong ano ba ang napupulot natin dito. Si Kuya Bal talaga nagsimula sa maliit lang. Hindi man agad-agad nagpabahay si Kuya Bal eh.
ganito lang, feeding, tapos bigay ng pagkain, feeding, bigay ng bigas, bigay ng groceries, hanggat sa nakilala. Ang nakikita ko talaga ditong ah, gusto kong makita nating lahat, yung tiyaga at saka hindi si Kuya Bal napapagod. Yung tiyaga niya na tumulong, yung, di ba, yung pera niya mismo, ipantulong niya. Oh. Naalala ko, kwento ni Brother Paz, si Kuya Bal nagtayo ng negosyo, yung parang motor shop, motorcycle supplies. Eh, yung mga kaibigan daw ni Kuya Bal, hindi nagbayad yung iba kasi ganun si Kuya Bal kabait eh. Pag umutang, minsan di na nasisingil. Oo. So, yung mga kita ni Kuya Bal sa kanyang negosyo, eh pinantutulong, no? Kagaya ngayon, ito ngayon na, mayroon siyang BSM Coffee. Yung kita nun, pinantutulong niya rin eh. So maganda po ito, no? Maganda ma-inspired tayo sa picture ni Kuya Bal, no? Yung papaano siya nagpa-feeding sa mga bata, ayan. At saka noon naman, ah, nagsimula din si Kuya Bal na parang sa mga small YouTuber lang din. Ang kaibahan nga lang natin, no, kaming mga batsuan, lalo na yung mga sumunod pa, may team kalingap na. Madali kang nakilala, madali kang makakuha ng subscribers. Sa panahon ni Kuya Bal, mahirap dahil wala man tumulong sa kanya. Sabi niya nga, panahon nung nagkukwento si Kuya Bal, kakaiba pag nagkwento yan eh. Panahon ko, walang tumulong. Ako lang mag-isa. So kung ang dibdib ni Kuya Bal noon mahina lang or madali siyang sumuko, hindi na to si Kuya Bal magiging founder or magiging Kuya Bal Santos Matubang ngayon. Kasi marami rin siyang pinagdaanan eh. Pamilyado din si Kuya Bal. May mga anak din. Oo. So, kaya lang si Kuya Bal talaga pag nasa puso niya ang pagtulong, eh hindi niya mapipigilan. Sabi nga namin, si Kuya Bal galit sa pera yan. Kung may pera si Kuya Bal, tulong ng tulong yan. Kaya sa ginawa ni Kuya Bal, no, na-bless din si Kuya Bal. Oo. Kaya nga ito, no, na nakilala siya, nagkaroon siya ng anak din na si Rab na lumaki din ang channel. Si Ate Edna, ganun din. Dahil kay Kuya Bal, lahat kami dahil kay Kuya Bal. Dahil kung walang Kuya Bal, hindi man tayo makapunta sa Kalingap. Ano na ba ang pinupunto dito na siguro ang sundan natin kay Kuya Bal, yung wag lang siyang, wag tayong panghinaan. Kung makaramdaman ng pagod, pahinga. Kung mayroong itutulong, tulong. Oo, kagaya din si Kuya Bal, ganun din yung ginawa niya. Napakagandang kwento at siyempre itong kwento na ito, may parto pa ito, no? Kung may pagkakataon, baka matanong din natin si Kuya Bal, ma-interview din natin si Kuya Bal, malay mo, no? So, maraming salamat, no? Salamatan ko si Ate Edna sa kanyang post at nakita natin, no, na-refresh natin, no, yung buhay ni Kuya Bal. Marami pa, mahaba pa 'tong ano ni Kuya Bal kasi una kong nalaman yung kanyang unang pabahay, hindi pa siya YouTuber. Siya po ay nasa Facebook pa lang. Ang una niyang pabahay, napuntahan ko, nasa tabing dagat, no, sa Bakawan. Luma yun. Light materials lang. Tapos ngayon, binago niya. Ginawa niya ng konkreto. O yan ang una niyang pabahay. Kauna-unahan. So sa ngayon, marami na siyang pabahay. 200 plus na. 210. At counting pa yan kasi may pabahay din siya sa Pilar Sorsogon. At sa ngayon nga, kung nanonood kayo sa mga live ni Kuya Bal, sa kanya mga updates, nakatutok si Kuya Bal sa iba't ibang lugar na. No? Siya po ay magbawas na ng pabahay sa Daet. Total, nandito naman daw yung kanyang mga kalinga partners na tulad nila Alvin Casares, sila Vincent Calyada, Kalinga Prab. Si Kuya Bal po ipupuko sa ibang lugar. So maganda pong plano ni Kuya Bal kasi hindi lang po ang taga-Daet ang makatikim ng mga biyaya. Pati sa ibang lugar makatikim din sila. So maraming salamat kay Kuya Bal. Thank you so much at sana ipag-pray din natin ang kalusugan ni Kuya Bal sa kanyang pang-araw-araw na mga lakad kasi hindi po biro. Si Kuya Bal po, aminin man natin, may edad na yan si Kuya Bal. 50 plus na po si Kuya Bal. Ang 50 plus ngayon, alam mo na, may mga naramdaman na. At si Kuya Bal, medyo nagmi-maintenance na rin yan. So ipag-pray din po natin na sana ligtas lang at magpatuloy, no, yung kanyang programa.
na tumulong sa ating mga kababayan. Ay, maraming salamat sa lahat, no? Paki-share po ang video ito. Sana maumabot ito kay Kuya Bal, kay Ate Edna, at napanood niya yung kanyang mga lumang picture. Alam ko hindi ito napanood ni Kuya Bal kasi sa kabisihan ni Kuya Bal, oo, sa kabisihan, sa daming inaasikaso, hindi niya napanood yung mga dati pa. So maraming salamat sa inyong lahat at sana kung sa mga at sa nagustuhan itong reaction na ito, i-share niyo po at i-subscribe niyo ating YouTube channel. Bobby TV 143. Maraming salamat po at isang mapagpalang araw sa ating lahat.